Ngayon ay ating ibida ang kwento ng mag-asawang sinubok ng panahon ang kanilang pagmamahalan. Ginugol ni Rose ang 2 oras sa pag-iikot sa harap ng salamin sa wedding salon. Ang damit niya ay mukhang maganda sa kanyang payat na pangangatawan, subalit siya ay napakakritikal sa kanyang napiling gown. Lalo na at ang pinakamahalagang araw ng kanyang buhay ay paparating na. Napakagarbo naman ito parang sa reyna, pero gusto kong maging prinsesa. At ito naman masyadong simple, hindi masyadong engrande. Pagkatapos ng ilang oras na pamimili, sa wakas ay natagpuan ni Rose ang perpektong damit. Ito ay maselan ngunit maganda. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Rose kung gaano siya kasaya. Sa loob lamang ng 2 linggo, pakakasalan niya ang taong pinakamalapit at pinakamamahal niya. Si Rose ay 22 taong gulang at nagmula sa isang mayamang pamilya. Mula pagkabata ay malapit na siya sa kanyang mga magulang at sinikap naman ng mga ito na ibigay ang lahat sa kanya. Ang dalaga ay nakatanggap ng mahusay na edukasyon, magagandang asal at magandang pagpapalaki. At marahil na rin siguro kaya't hindi siya pinalayaw ng kanyang ama na kung saan ay kilalang negosyante sa lungsod. Lumaki siyang matalino, edukado at mabait. Makinig ka anak, mag-aral ka sa law school, magiging isang magaling na abogado ka, at pagkatapos ay bubuksan ko ang pinto ng aking negosyo para sa'yo. Darating ang panahon na kailangan kong ipasa ang aking negosyo sa iyong mapagkakatiwalaang mga kamay. Kahit na hindi ka lalaki ay matalino ka, responsable at business-minded, kaya kakayanin mo. Pagpapaliwanag ng kanyang ama. Kung alam lamang nito kung gaano kinamumuhian ni Rose ang tila boring na agham ng batas. Naaakit siya sa sining at nais niyang maging isang sculptor, photographer o architect. Gayunpaman, upang mapasaya ang kanyang ama, nag-enroll siya sa law school at pinilit ang sarili na pag-aralan ang mga nakakabagot na artikulo ng batas. Sa kanyang 3 taon sa pag-aaral, hindi na kaya ng kanyang kaluluwa at nagmakaawa siya. Dad, hindi ito para sa akin. Hindi ko kayang gawin ang isang bagay na kinamumuhian ko sa buong buhay ko. Mabibigo lang ako. Ang taos-pusong pakikiusap ng kanyang anak ang nagpalambot sa puso ni Mr. Enrico. Kahit na napagtanto niyang mawawala ang kanyang nag-iisang pagkakataon na ipasa ang negosyo sa isang kamag-anak, mas matimbang ang kanyang pagmamahal sa anak kaysa sa kanyang personal na ambisyon. Tumigil si Rose sa pag-aaral ng law at nag-enroll sa Department ng Humanities na kung saan ang major ay arts. Siya'y naging malaya sa kanyang pagmamahal sa kagandahan at habang siya ay nasa kolehiyo, naging isa siyang photographer sa tulong ng kanyang ama. Nakakuha siya ng isang maliit na espasyo na kanyang inayos upang gawing isang photo studio. Dito niya nakilala si Jason, ang kanyang mapapangasawa. Ang makisig manamit at gwapong binata ay biglang pumasok sa photo studio na kanyang nakita habang papunta sa kanyang trabaho. Isang umaga ng tag-init, natapos na ang mga exam ni Rose sa university at ngayon ay mayroon na siyang kalayaan hanggang bago sumapit ang kasunod na pasukan. At maaari na niyang tamasahin ang kanyang paboritong gawain sa buong araw. Miss, pwede ba akong magpa-picture para sa passport? Pero hindi naman ito tatagal ng matagal, di ba? Hindi naman, mga 10 minuto lang. Masayang sagot ni Rose, bagaman malayo ito sa pinakakaakit-akit na bagay na kanyang maaaring likhain sa mundo ng photography. Oh, tapos na. Iniabot ni Rose ang sobre sa lalaki. Nagmukha naman akong gwapo dito. Masayang sinabi ng binata. Hindi napigilan ni Rose ang mapangiti at napansin niya ang matalim na tingin ng lalaki sa kanya. Nakakatawa ba ako? Ikaw naman, hindi ka nakakatawa. Napakagwapo mo. Sabi ni Rose na mas lalo pang umiti matapos ang mga salitang iyon. Ako nga pala si Jason. Anong pangalan mo? Tanong ng lalaki habang sinasamantala ang pagkakataon na magpakilala. Ang pangalan ko ay Rose. Sagot ng dalaga na nagulat sa kanyang sarili. Hindi siya karaniwang nagpapakilala sa mga kliyente, ngunit may kakaiba siyang nararamdaman ngayong araw. Marahil ay dahil ito sa kakaibang umaga, o baka naman dahil nakakaakit ang lalaki.
Nice to meet you, Rose. Nakangiting sabi ni Jason. Hindi mo ba mamasamain kung pumunta ako minsan para lang makipagkwentuhan ng kung ano-ano? Oo, syempre. Pumunta ka lang. Maghapon at magdamag, nahuli ni Rose ang kanyang sarili na iniisip si Jason at nais niya itong bumalik sa estudyo. Samantala, puno rin ang isipan ni Jason tungkol sa ganoong bagay. Tila may nagmula sa itaas na nagbigay ng hindi nakikitang hibla sa pagitan nilang dalawa na hindi mapuputol. Hindi nakapagpigil si Jason at bumisita ulit kay Rose kinabukasan at sa mga sumunod na araw. Pareho nilang naintindihan na may isang hindi maipapaliwanag na damdamin na nagdala sa kanila sa isa't isa. At sa huli ay tinawag nila itong pag-ibig. Isang taon ng magagandang date, pagpunta sa iba't ibang lugar, mga malalambing na halik at mahihigpit na yakap ang lumipas na di namamalayan. At sa anibersaryo ng kanilang unang pagkikita, nag-propose si Jason kay Rose at buong puso naman itong tinanggap ng dalaga. Dati, iniisip ni Rose na ang kaligayahan ay abstraktong konsepto lamang na inimbento ng mga taong hindi masaya. Ngunit ngayon ay napagtanto niya na hindi iyon totoo. Ang kaligayahan ay nasa pagmamahal ng isang malapit na tao at ang taong ito ay kasama niya, walang iba kundi si Jason. Hindi lamang nahanap ni Jason ang susi sa puso ni Rose, kundi pati na rin ang paglapit sa mga magulang ng dalaga. Ang binatang si Jason ay 25 taong gulang, mabuti ang pinag-aralan at nagtatrabaho bilang isang chief accountant sa isa sa mga pangunahing komersyal na kumpanya. Nakakabilib na si Jason ay nagmula sa isang karaniwan at hindi mayamang pamilya at nagtagumpay sa buhay dahil sa kanyang sariling pagsisikap. Natuwa si Mr. Enrico nang makilala niya ang napili ng kanyang anak. Ito ang taong maaari kong pagpasahan ng aking negosyo sa hinaharap. Ang mga kaaya-ayang paghahanda para sa kasal ay mabilis na lumipas at dumating na ang pinakahihintay na araw para kina Rose at Jason. Nakasuot si Rose ng kanyang makapigil hiningang puting malaulap na damit at si Jason naman ay sa kanyang makisig na kulay dark blue na suit. Ang araw ay puno ng kagalakan at lambing. Naranasan ng mag-asawang Rose at Jason ang matinding kasiyahan at isang pakiramdam na walang hanggang kaligayahan nang sila'y ideklara bilang mag-asawa. Ang kasal ay naganap sa kanilang paboritong bakasyonan, isang magarang mansyon na hindi kalayuan sa lungsod. Ang pagdiriwang ay ingrande, puno ng pagbate, musika, biro, masayang tawanan at mga regalo na nagpatuloy hanggang gabi. Parang walang katapusan ang kasiyahan habang sina Rose at Jason ay nangarap na makapag-isa. Tara! Tumakas tayo sa kanila. Nakangiting sabi ni Jason. Sige, tara. Matatag na tugon ni Rose. Nagpahinga sila pagpasok nila sa kwarto na itinalaga para sa kanilang unang gabi ng kanilang kasal. Ang kwarto ay may magandang dekorasyon na lampas pa sa hiniling ni Jason. May isa pa akong regalo para sa'yo, sabi ni Jason habang hinihila ang isang sobre mula sa bulsa ng kanyang suot. Nasa loob ng sobre ang mga tiket at isang tourist voucher para sa kanilang honeymoon. Jason, para kang isang wizard. Natutuwang sabi ni Rose. May regalo rin ako para sa'yo. Ipikit mo ang mga mata mo at huwag mong bubuksan hanggat hindi ko sinasabi. Bulong ni Rose sa kanyang minamahal. Alam niya na pangarap ni Jason na matutong mag-scuba diving. Sa loob ng kahon ng regalo, inilagay ni Rose ang mga kinakailangang gamit sa paglalangoy at isang sertipiko para sa isang taon ng pagsasanay mula sa isang profesional. Inilagay niya ang kahon sa istante ng aparador upang hindi kaagad malaman ni Jason ang sorpresa. Ngunit sa kasamaang palad, habang nakatayo si Rose sa upuan upang abutin ang kahon, aksidente niyang natapakan ang laylayan ng kanyang damit. Ang kanyang paa ay sumabit sa mga dekorasyon ng kanyang damit, nawalan siya ng balanse at nahulog, at bukod pa doon ay tumama ang kanyang ulo. Isang malakas na tunog ang narinig at biglang nanginig ang buong katawan ni Jason. Hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyari sa unang ilang segundo. Sa sumunod na sandali, nakita ni Jason si Rose na nakahiga sa tabi ng aparador. May mga mantsa ng dugo sa kanyang ulo, damit at sahig. Hindi rin ito gumagalaw at ang kilabot ay bumalot sa loob ni Jason. Hindi niya napigilan ang pagsabog ng kanyang emosyon at sumigaw ng malakas. Ang mga kamag-anak at ilang bisita na hindi pa umaalis ay nagmadaling tumugon sa kanyang sigaw.
At ang mga sumunod na pangyayari ay tila nasa ulap. Ang mga nagulat na mukha ng mga taong nagmamadaling pumasok sa kwarto, ang ambulansya, ang mga paramedic, ang stretcher, at ang kamay ng kanyang minamahal na babae na mahigpit niyang hinahawakan, ang lahat ng ito ay bumalot kay Jason. Ang pagkapuot sa kanyang sarili ay lalong lumaki. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa pakikinig niya kay Rose nang hilingin nitong ipikit ang kanyang mga mata sa hindi pagdama na may isang kakilakilabot na mangyayari. Paano ito nangyari? Palagi niyang pinaniniwalaan na may matibay na hindi nakikitang hibla na nag-uugnay sa kanila. Kaya bakit biglang naputol ito sa unang pagsubok? Paano kung hindi na muling magising si Rose dahil sa paghampas ng kanyang ulo? Mababaliw si Jason sa mga ganitong isipin, kaya't itinulak niya ang mga ito palayo. Ginawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit ang pasyente ay nauwi sa koma. Kinumbinsi ng mga magulang ni Rose at Jason ang mga doktor na payagan si Jason na manatili sa silid kasama ang kanyang minamahal na asawa. Halos hindi ito umaalis sa tabi ni Rose at natutulog pa na hawak ang kamay nito. Araw-araw ay taimtim siyang nananalangin gaya ng mga ginagawa ng mga babae sa mga ganitong pagkakataon. Karaniwang nahihiya ang mga lalaki, ngunit hindi si Jason. Gusto niyang maibalik ang kanyang asawa anuman ang mangyari at isang himala nga ang nangyari. Isang umaga, biglang naramdaman ni Jason na nanginig at gumalaw ang kamay ni Rose habang hawak niya ito. "Doktor! Nurse! Gising na siya!" Sigaw ni Jason habang tumatakbo palabas sa koridor. At makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang iminulat ni Rose ang kanyang mga mata. "Rose, mahal ko!" Gustong yakapin ni Jason ang asawa. "Jason, pakiusap. Kumalma ka lang. Para kang sinapian. Lumabas ka muna ng silid. Kailangan kong suriin ang pasyente." Istriktong sabi ng doktor. Wala nang magawa si Jason kundi ang umalis. Ang kalahating oras na ginugol sa koridor ay tila isang kawalang hanggan para sa kanya. Inaasahan niyang ang doktor ang magiging bayani na magpapagaling sa kanyang minamahal na si Rose. Nang bumukas ang pinto, handa na siyang yakapin ang doktor kung magbibigay ito ng magandang balita. "Dok, kamusta siya? Mabubuhay ba siya?" Kinakabahang tanong ni Jason habang hinihintay ang sagot ng doktor. "Huwag kang masyadong mag-alala. Ngayon ay masasabi ko ng may buong kumpiyansa na oo, mabubuhay siya. Ngunit kakailanganin ng mahabang panahon para sa kanyang pagaling. Ang pinsala sa bungo ay hindi simpleng gasgas o pasa, maging matyaga ka lang." "Pwede ko ba siyang makita?" Biglang tanong ni Jason habang mabilis na bumalik sa silid. "Pasensya na pero hindi pa niya magagawang magsalita o ipakita ang mga emosyon na gusto mong makita ngayon. At siguraduhin hindi siya dapat mapuspos ng stress. Masyado ka nang gumugol ng maraming oras sa pasyente dito sa ospital. Kapag nailipat na siya sa regular na ward, pwede mo na siyang bisitahin doon." Sabi ng doktor na may seryosong tono. "Dok, please, kahit 5 minuto lang. Kailangan ko lang makita ang kanyang mga mata." Pakiusap ni Jason at hindi nakayanan ng doktor ang matinding pangungulit nito. "Okay, 5 minuto." Pagpayag ng doktor. Pumasok si Jason at lumapit kay Rose. "Mahal ko, masaya ako. Ayos na ang lahat ngayon. Tingnan mo ko, please." Bulong ni Jason habang hinahalikan ang kamay ng asawa. Saglit na itinuon ni Rose ang kanyang hindi maintindihang tingin kay Jason, ngunit bigla niya ring iniwas ang kanyang mukha. "Rose! Rose! Tumingin ka sa akin!" Paulit-ulit na sabi ni Jason. "Jason, sinabi ko na sa'yo na hindi pa handa ang pasyente na makipag-usap. At matagal nang tapos ang iyong 5 minuto. Halika na, lumabas na tayo. Umuwi ka na at magpahinga. Ang iyong asawa ay nasa pangangalaga na ng mga doktor." Pagpapalubag loob ng doktor. Sumunod si Jason at umuwi na may mabigat na loob. Hindi sa kanilang bagong apartment, hindi niya kayang manatili doon ang wala ang asawa, kundi sa kanyang lumang apartment kung saan siya nakatira bago niya makilala si Rose. Naglalakad-lakad siya sa mga kwarto na tulad ng isang sugatang hayop. Hindi niya maintindihan kung bakit tinanggihan siya ni Rose ng ganoon kalupit. Oo nga at sinabi ng doktor na hindi pa oras para magpakita ng emosyon, ngunit nararamdaman ni Jason na may mali.
Parang naputol na ang hindi nakikitang hibla na nag-uugnay sa kanila. Sa kasamaang palad, napatunayan na tama ang kutob ni Jason. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang bumalik si Rose sa kanyang normal na buhay. Ngunit nakalimutan niya si Jason, nakalimutan ang kanilang pagmamahalan. Ngunit naaalala niya ang kanyang mga magulang at iba pang mga kamag-anak. Nakakausap niya ang mga ito, ngunit hindi si Jason. Sino ba yung lalaki na pumupunta para makita ako? Tanong ni Rose sa kanyang ama. Siya si Jason, ang iyong asawa. Hindi mo ba siya maalala? Umiling lamang si Rose. Dad, hindi pa ako kasal at hindi ako interesado dyan ngayon. Kailangan kong tapusin ang pag-aaral ko ng law at pagkatapos ay kumuha ng magandang trabaho. Sabi nito nang walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa pahayag na iyon, ibinagsak ni Rose ang kanyang ama sa pagkalito at pagkatapos ng ilang segundo ay bumalik na ito sa kanyang diwa. Anak, hindi ka nag-aaral ng law, mga 1 taon na. Naakit ka sa magagandang bagay kaya nag-enroll ka sa isang university at kumuha ng major sa arts. Sinubukan ni Mr. Enrico na buhayin ang alaala ni Rose, ngunit wala itong naging epekto. Lubos na nakalimutan ni Rose ang huling 3 taon ng kanyang buhay. Panahon kung saan siya ay lubos na nagbago at naging ibang tao. Doc, paano nangyari ito? Ano ang dapat naming gawin ngayon? Tanong ni na Mr. Enrico at Jason na puno ng takot. Oo, posible ito. Ang partial amnesia ay isa sa mga resulta ng traumatic brain injury. Nagising siya sa coma na masasabi nating isang himala at ang kanyang mga alaala ay maaaring bumalik o pwede rin namang hindi na. Panahon lang ang makapagsasabi. Makalipas ang 3 buwan at nakalabas na ng ospital si Rose. Maganda ang mood ni Rose at masayang nakikipag-usap sa kanyang mga magulang at pinsan na si Abigail. Gayunpaman, pagdating kay Jason, tinatrato niya ito na parang isang taong kakaibiganin lang, katulad ng pagtrato niya sa isang katulong, gwardya o driver. Parang isa itong patalim sa puso ni Jason. Ngunit hindi siya sumuko at nagpa siya na gagawin ang lahat upang maibalik ang alaala ng asawa. Balak nitong tulungan si Rose na maalala siya at ang kanilang pagmamahalan, anuman ang mangyari. Buong loob na inalok ni Jason si Rose na manirahan sa apartment na binili para sa kanila bilang regalo sa kasal. Ang apartment ay may 2 kwarto at ang bawat isa sa kanila ay nanirahan sa magkaibang silid. Nandyan siya, napakalapit, ngunit napakalayo. Paano wala siyang nararamdaman habang nasa tabi ko? 4 na buwan pa lang ang nakakalipas. Sobra kaming magmahalan at hindi kayang lumipas ang araw na hindi kami magkasama. At ngayon kami ay... Iniisip ni Jason. Oh, bakit ko ba nasabing kami ay? Mahal ko pa rin siya tulad ng dati. Kaya wala akong karapatang sumuko. At hindi nga sumuko si Jason. Patuloy siyang gumawa ng iba't ibang paraan upang mabawi ang kanyang asawa. Ipinakita niya kay Rose ang mga litrato ng kanilang kasal at selebrasyon nito. Ngunit tiningnan lang ito ni Rose nang walang pakialam na parang hindi ito nangyari sa kanya. Palaging nagugulat si Jason kung paano nito nakalimutan. Ikaw yan, Rose. Naalala mo ba kung gaano mo katagal pinili ang iyong wedding dress? Nangako ka na mamahalin mo ko sa kalungkutan at kasiyahan. Ikinuwento niya kay Rose ang tungkol sa kanilang kasal ng may malalim na emosyon. At nagpatuloy sa pagtatanong. Naaalala mo ba? Naalala mo ba? Ngunit walang nagpaantik sa puso't kaluluwa ni Rose at lalo lamang itong nagalit kay Jason. Bakit mo ako pinipilit? Wala akong naaalala. Pagod na ako. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ako nandito at bakit kailangan kong tumira sa apartment na to kasama ka, imbis na sa bahay kasama ang mga magulang ko. Pasensya na, Rose. Hindi ko intensyon na mainis ka. Malungkot na sagot ni Jason at napabuntong hininga. Sa kabila ng kanyang walang sawang pagsisikap na mapasaya ang kanyang asawa, hindi nito maibalik ang mga nawalang alaala ni Rose. Naging iritable at hindi mapigilan si Rose. Lahat nga ng bagay ay ikinagagalit niya, mula sa dekorasyon ng apartment hanggang sa kulay ng kanyang tasa. Isang araw, pag-uwi ni Jason galing sa kanyang trabaho, nadatnan niyang nagagayak si Rose. Aalis na ako. Babalik na ako sa mga magulang ko. Hindi ko na kayang makinig sa mga kwento mo tungkol sa mga pagdurus at pag-ibig. Hindi kita maalala. At yun na yun. Matapang na sinabi ni Rose.
At makalipas ang 30 minuto ay umalis siya at malakas na ibinagsak ang pinto. Para kay Jason, tila ang pinto ay nagsara sa kanyang puso na hindi na muling magbubukas. Gusto niyang sumigaw sa kawalan ng magawa, ngunit nawala ang kanyang boses. Nawala na siya ng pag-asa, nawala na si Rose sa kanya. Sa mga gabing walang tulog, iniisip ni Jason kung ano ang kanyang nagawa upang maranasan ang ganitong pagtrato mula kay Rose. Subalit wala siyang nakitang dahilan. "Huwag kang sumuko, huwag kang sumuko," sabi ng kanyang puso. Saglit niyang naisip ang mukha ni Rose habang nakasuot ng wedding dress. "Napakalambing, mapagmahal, at mahalaga. Hindi ako susuko. Kailangan kong maghintay." Nalungkot ang mga magulang ni Rose nang iniwan nito si Jason, ngunit wala silang magawa dahil iyon ang desisyon ng kanilang anak kahit na ito ay mali. Isang umaga, laking gulat ng lahat nang ihayag ni Rose na gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng law. "Pero anak, matagal ka nang umalis doon dahil hindi mo gusto. Malabo nang makabawi matapos ang ganito katagal." Sinusubukang pigilan ni Mr. Enrico ang kanyang anak. "Well, Daddy, marami kang kakilala at koneksyon. May tutulong sa akin. Kailangan ko lang ituloy ang pag-aaral ko at makakuha ng degree." Pakiusap ni Rose sa kanyang ama. Bilang isang kilalang negosyante, halos lahat ng pintuan sa lungsod ay bukas para kay Mr. Enrico, maging ang pintuan ng paaralan. Tinanggap si Rose sa law school, ngunit sa unang ilang buwan ng pag-aaral, naging mahirap ito sa kanya, kaya't bigla siyang umalis. "Rose, bakit inilagay mo ako sa isang mahirap na posisyon? Ano na lang ang iisipin ng mga tao ngayon? Ginawa nila ako ng malaking pabor na tanggapin ka." "Dad, sabihin mo nga sa akin kung anong nangyari dati. Tumigil na ba ako mag-aral ng law?" Biglang tanong ni Rose. "Anak, may naaalala ka ba?" Tanong ni Mr. Enrico na puno ng pag-asa na sana'y magmilagro. "Hindi, wala. Nararamdaman ko lang na parang naranasan ko na ang pakiramdam na gumawa ng maling desisyon. Pero pakiramdam ko lang naman." Natuwa si Mr. Enrico. Isa itong maliit na hakbang patungo sa pagbabalik ng kanyang alaala. Muling huminto si Rose sa pag-aaral ng abogasya. Napagpasyahan niyang humiwalay sa kanyang mga magulang at umupa ng apartment sa lungsod. Makalipas ang maikling panahon, naging interesado siya sa sculpture at photography. Nagpasya si Rose na bumalik sa pag-aaral ng arts at muli niyang naramdaman na ito ang kanyang gusto at dito siya komportable. "Dad, bumili tayo ng maliit na space, yung pwede akong magtrabaho para sa photography at sculptures." Labis-labis ang tuwa ni Mr. Enrico sa ganitong pagbabago ng mga pangyayari. Pagkatapos ng lahat, unti-unti nang nagbabago ang kanyang anak at nagiging katulad na ng dati niyang sarili. "Rose, anak, mayroon na tayong nakuhang space at naghihintay na sa may-ari nito." Mula sa sandaling iyon, nagsimulang magbagong buhay si Rose. Sinundan niya ang kanyang paboritong libangan at ang kanyang mga kamay ay lumikha ng mga eskultura at magagandang litrato. Nagkaroon siya ng mga regular na kliyente at mga tagahanga sa kanyang talento. Nag-organisa si Rose ng mga photoshoot at exhibition kaya't napansin ang kanyang mga gawa. Isang tunay na himala ang nangyari sa buhay ni Rose. Sinasabi ng mga tao na ang pag-ibig ay dumarating ng biglaan at ganoon nga ang nangyari. Isang pangkaraniwang gabi, nag-aayos si Rose ng mga lumang gamit. Nakakita siya ng isang pangako ng katapatan ng pag-ibig sa isang binata na isinulat niya, 1 taon na ang nakalipas. Nakasulat sa isang card na nangangako siyang palagi niyang mamahalin si Jason at pakakasalan niya ito. Hindi maalala ni Rose kung kailan o paano nangyari, ngunit sa mga sandaling iyon, nararamdaman niya ang kaligayahan na kailangang pangalagaan at huwag iwala. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng numero na iniwan ni Jason nang iniwan niya ito. "Jason, pwede ka bang makita at makausap? May ibibigay ako sa'yo." Laking gulat ni Jason nang marinig niya ang parehong address kung saan matatagpuan ang studio at kung saan sila unang nagkakilala ni Rose. "Oo, sabihin mo sa akin ang address at pupunta ako." Nagpasya si Jason na wag nang magtanong pa ng tulad ng natatandaan mo ba o hindi. Naisip niya na makukuha niya ang puso ni Rose sa pangalawang pagkakataon. Nang pumasok si Jason sa studio ay naroon si Rose, ang parehong babae na nakita niya dito noon. Maganda, may masayang ngiti at mahinahon. "Hi Jason, pasensya na sa abala.
Tingnan mo itong nahanap ko. Ibinigay ni Rose ang isang card at ngumiti naman si Jason. Tingnan mo kung anong meron ako. At ibinigay niya kay Rose ang isang kaparehong card na may parehong salita, ngunit sulat kamay ni Jason. Paano mo nalaman na nahanap ko ito? Namamanghang tanong ni Rose. Hindi ko na kailangang hulaan. Ang pangakong ito ay laging nasa akin. Sagot ni Jason at makalipas ang ilang saglit ay nagsalita siyang muli. Aanyayahan kita sa isang date mamayang gabi. Pupunta ka ba? Biglang namula si Rose at halos pabulong niyang sinabi ang oo. Napagpasyahan niya na imbitahin si Rose sa mga lugar na dating tumutulong sa simula ng kanilang relasyon. Lubos ang kasiyahan ni Jason at hindi nawala ng pag-asa na buhayin ang kanilang pagmamahalan. Napagpasyahan niya na imbitahin si Rose sa mga lugar na dating tumutulong sa simula ng kanilang relasyon. Hindi naaalala ni Rose ang mga lugar na ito, ngunit naaalala niya ang mga kaaya-ayang mainit na damdamin. Parang nanonood muli ng luma pero paboritong pelikula. Isang araw, dinala ni Jason si Rose sa baybayin ng lawa kung saan nila napagpasyahan na lumangoy buwan-buwan. Matapos marinig ang kwento ng walang hanggang kabataan mula sa isang 70 taong gulang na waiter. Naaalala ni Jason ang buwan na iyon kung kailan malamig pa ang tubig sa lawa. Ngunit lumalangoy pa rin sila at pagkatapos ay tatakbo upang magpainit sa sasakyan. At ngayon, habang naglalakad sila sa tabing dagat, iniabot ni Rose ang kanyang malamig na kamay kay Jason at pinainit niya ito gamit ang kanyang hininga. At di nagtagal at nagsimula na silang mag-date araw-araw. Hindi naintindihan ni Rose kung kailan ito nangyari, ngunit iniisip niya si Jason at palaging inaabangan ang gabi. Pagkaraan ng maikling panahon, sinimulan nila ulit ang kanilang buhay na magkasama. Kung ano man ang magiging takbo ng kanilang buhay ay nakasalalay na sa kanila. Ngunit inaasahan na ang pag-ibig ay mananatiling nasa kanilang mga puso magpakailanman. Eto nga pala ang inyong ining at salamat sa pakikinig.